Magandang hapon po sa bawat isa pong naka-tune in na sa ating Facebook Live. Magandang hapon po. So pagpapatuloy po natin yung ating pinag-aaralan, yung why aren't you changing if you're reading the Bible? Bakit walang pagbabago kahit na nagbabasa ka ng Bible? So i-check natin bakit nga ba sa kabila ng back and forth ka na sa Bible, nabasa mo cover to cover, bakit walang pagbabago pa rin sa mga buhay? So, sabi nga po ng mga pastor natin, itong mga nakaraan, balikan lang natin ng konti, no? Sabi niya dito sa number 1, start with surrender, not effort. So, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili, sabi ni Pastor Isko, kung hindi natin ibibigay ng buong buo ang sarili natin kay Lord. So, nagbigay siya ng example nung matanda, no, na sinesharan niya, na sinabi niya, nabasa na yung buong Bible, pero nakita niya na wala pa ring pagbabago dun sa pamumuhay ng taong yon. So, hindi po pagbabasa alone ng Bible ang makapagpapabago pala sa tao. No? So, ito po, sabi niya gano'n, pag sabi niya pong gano'n, yung kung hindi nakatalaga yung buhay mo kay Lord, walang pagbabago. Sabi po ni Pastor Isko, at hindi kayang tumanggap ng koreksyon. Amen po, syempre, hindi ka naka-yield kay Lord, hindi ka naka-submit kay Lord. Ayaw mo ng koreksyon. So, number 2, sabi niya po, renew your mind with God's Word. At sabi ni Pastor, wag daw pong makiuso sa mundo. Wag pangarapin ang sanlibutan. Hindi ka kayang baguhin ng Lord habang may worldly desires ka. Yes, basa ka ng basa ng Bible, pero andun yung matinding pagnanasa mo sa mundong ito, makikita mo na walang pagbabago, hindi magbabago ang pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Number 3, ito po ay si Pastor Oge, sabi niya, walk by the Holy Spirit. So, wag daw po tayong magpaalipin muli, wag nang magpaalipin muli. At wag, sabi niya po dito, pinalaya na tayo ng Diyos, kaya tayo po ay magpakatatag. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng tama at mali. So, dapat spirit-driven. So, basa tayo ng basa ng Bible, pero hindi naman tayo spirit-driven. We're not walking dun sa calling na pinapalakad sa atin ng Panginoon, sa lakarin na pinalalakad sa atin ng Panginoon. Wala po tayong makikitang pagbabago sa ating mga pamumuhay Kristiyano, sa ating mga buhay. Number 4, practice repentance and obedience. Pag nagkamali, sabi nga po ni Pastor Oge, dapat madali lang po sa atin ang mag-humble at mag-sorry. Ayaw ng Lord mamuhay tayo sa kadiliman. So, paano ba natin nasasabi na may nagbago na sa buhay natin kung nai-apply na natin yung yung sinasabi ng Bible? 'Di ba binabasa natin sa Bible na mag-humble, andun yung humility, andun yung mag-ask for, yung humingi ng sorry. So, kung hindi pa natin ito magawa, hindi pa talaga po natin nasasapamuhay ang sinasabi ng Biblia. So, i-practice daw po natin ang repentance and obedience. Sabi nga po ni Pastor Molo, bago siya nag-start, sabi niya, may kinote siya, sabi niya, walang pagbabago kung binabasa lang natin ang Bible. Kailangan daw po itong isapamuhay. Number 5, endure trials with faith. Sabi po ni Pastor Molo, nagtagumpay dahil sa pananampalataya sa Lord, dahil sa kakabasa ng Bible, hindi lang dahil binasa, kundi isinapamuhay, na-impartan po tayo, no, nung pagtatagumpay, na-impartan tayo kasi kababasa. Number 6, grow in love and in humility. Hindi lang sapat na nagbabasa, kundi ang sabi po ni Pastor dito, Pastor Mulo, dapat matutunan nating magmahal. So, aaralin nating magmahal at umunawa sa mga taong mahirap unawain katulad natin. No? Hindi naman po lagi tayong madaling unawain din. No? Sabi niya, matuto tayong magmahal at umunawa sa mga mahirap unawain. O, kalabitin natin yung sarili natin, yung katabi natin. Dapat matutunan natin kung ano ang character ni Lord. We should imitate Christ. No? Mga kapatid, ang sukatan natin, hindi yung katabi natin. Hindi yung kasamahan natin sa simbahan. Ang tamang measurement na gagamitin natin para sukatin natin ang sarili natin, ang tamang standard, ay si Jesus Christ. Amen po.
Ayan, so sabi niya po, ulitin ko, punta na tayo sa number 7, number 8, ulitin ko yung topic natin. Why aren't you changing if you're reading the Bible? Binabasa mo naman ang Biblia, pero bakit walang nagbabago? Ano, no? Ilang, may NIV ka na, may NLT, may The Message, ang dami mo nang binasa, King James, New King James, no, Gideon, lahat ng version binasa na pero walang nagbabago. No, eto nga po. Sabi nga po ni Pastor nung Sunday, hindi sapat. No, hindi sapat kasi may kulang pa. Yung bakit daw hindi nag-grow ang Christian? Hindi sapat, may kulang pa dun sa mga nakalista doon. So, alam niyo po, may nag-chat sa akin active siya sa church, may pagka-active, nagpo-post ng mga Christian, at nagbabasa ng Bible, pero kukwento ko po mamaya. Number 7, stay connected to the body of Christ. Ayan po yung pag-uusapan po natin ngayong hapon. No, stay connected to the body of Christ. Growth is not meant to happen alone. Iron sharpens iron. Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. So, kailangan po nating ilagay sa application yung mga natututunan natin na binabasa po natin dito po sa Bible. No? Sabi nga po ni Pastor, nung Sunday, kung gusto mo ng may pagsubok, kung gusto mo mag-grow, dapat may pagsubok. So, walang growth, walang pagsubok. Hindi ka magkakamuscle kung wala kang binubuhat na mabigat. Amen. Nabanggit din po ni Pastor na ngayong camping, ngayong sem break camp, sabi nga po, ang makakasama lang sa camp ay yung mga taong isinapamuhay, inaral talaga yung faith, marunong nang mag-faith kasi ang tagal na pong tinuturo sa atin every camp. So, kailangan na nating i-apply. Amen po. Kumbaga, review tayo ng review, wala naman palang exam. Hindi natin may apply. Amen po. So, alam niyo po mga kapatid, naisip ko during nung pandemic. No? Ano ba nung pandemic? Naisip ko yung mga nag-aaral ng doktor na estudyante. Sabi ko, pag gantong age, baka hindi ako sa kanila magpatingin, no? Magpa-check up. Bakit? Kasi sila yung naabutan ng study from home, schooling from home. So, hindi po sila talaga nakahawak ng cadaver, no? Yung totoong katawan ng tao na disease na hindi sila nakahawak. Sabi ko, paano nila malalaman, no? Hindi nila nahawakan hindi nila na kalkal kasi may kamag-anak po ko nabanggit niya, pag nag-check sila ng human anatomy, kinakalkal daw po nila yun isa-isa. So, paano nila malalaman exactly yung gusto nilang hanapin kung by the book lang po yung mga naaral? So, sabi ko, mukhang hindi ako magpapatingin sa kanila. Kumbaga, ano lang naman, hypothetical na iniisip ko siya. Bakit po ulit? Kasi di halos sila nakahawak ng cadaver. No, wala po silang anatomical dissection na naganap. No, sa bahay lang. Alam nga namang sinong idadissect mo dun sa bahay, di ba? So, kaya nga po mga kapatid, no, pag sinasabi po sa atin na mas maganda pa rin daw sa live, yung nandun ka kaysa yung FB live lang sa camping. Amen po ba? Kasi nga, mas maganda pa rin nandun ka, yung hindi mo ina-isolate yung sarili mo. Yung nakikihalubilo ka, nakiki-fellowship ka, may kapalitan ka ng kuro-kuro, mas maganda pa rin yung nandun ka sa aktual. May mga kilala po kami na by the book sa site. No, pagdating sa site, hindi nila alam, no? Hindi po nila alam. Nakaka-encounter po kami ng ganon. Kasi nga po naka-isolate lang sila. No, by the book magaling, pero pagdating sa aktual, doon na po mahina. Amen po. So, pag naka-isolate ka, hindi ka nakakahalubilo sa body of Christ. Wala kang kapalitan ng idea, wala kang kapalitan ng expertise. Walang sumisita. Tayo po kasi may mga blind spots po tayo. No, so walang sumisita sa mga blind spots natin. Walang magsasabi sa iyo, "Uy, may dumi ka sa mukha." No? Tutuloy mo lang nang itutuloy. So, hindi mo makita na may mali. Tuloy-tuloy ka lang, nagbabasa ka lang, pero hindi mo ma-check yung sarili mo, talaga, na there's something wrong. Bakit? Kasi nga po, walang fellowship. Hindi tayo nakakonect sa body of Christ. Amen po?
So sa pagbabasa po ng Bible, andun po dapat yes yung comprehensive reading. Ibig pong sabihin, ito po ay inuunawa po natin, makikita po natin dito yung connect no ng bawat isa. Makikita natin halimbawa no mag-aaral ka ng Bible, makikita mo siya sa history, nako-connect niya yung history, nako-connect niya yung sinasabi ng mga scientists na ganito, ganyan, may connection eh. Amen po, kahit yung mga unbeliever, mako-connect mo, kahit yung mga unbeliever na matatalino, nagsasabing ganito, mako-connect mo sa Bible. Hindi totoo yung sinasabi ng mga atheists na wala sa Bible. Hindi po totoo yun. No? Andun yung comprehensive reading, na de-decode mo yung mga bagay-bagay. Kasi nga, ganun mo hinihimay yung Word of God. So, kaaral mo, napakadami mo ng knowledge dito sa Bible. At ngayon ay kailangan na po natin itong i-apply yung lahat po ng ating natutunan. Ano pong tawag dito? Wisdom. Sabi niya po dito, Jesus grew in wisdom, sabi po ng Bible, no? So, ibig sabihin mga kapatid, makihalubilo tayo, makipag-fellowship tayo, para may palitan ka ng kuro-kuro ng hindi pagalingan, kundi yun nga po, yung mga blind spots na meron tayo, mga hindi natin alam, may mag-explain din sa atin, mag-grow din po tayo. Amen po, may mga dahilan po kasi ang tao na ganito po yung dahilan nila na senaryo. Sabi niya, hindi na ako makikihalubilo para maiwasan ng chismis, hindi ako makikipaghalubilo para maiwasan ng gulo, hindi na ako makikihalubilo para wala nang pagtatalo. Ayoko may makagalit, parang ganun po. Pero paano nga ba tayo magkakamasil or mag-grow kung wala tayong problema? Amen, kung sakali man na sa pakikipaghalubilo po natin sa kapwa Kristiyano ay may nakasamaan talaga tayo ng loob, 'di ba po? Di maganda kasi ma-apply mo yung natutunan mo na magpatawad, magpakumbaba. Amen po. So kung may kasamaan ka ng loob, di ma-apply na natin yung mga knowledge natin na natutunan sa Bible kakabasa. So magkakaroon ng paglago sa atin. Amen po. Kailangan po natin ng fellowship. Kailangan natin ng fellowship. We need to stay connected sa kapwa po natin Kristiyano. No, yung sabi nga ng kasabihan na ay kung nag-iisa ka lang uling, mawawala yung apoy mo. No, kailangan mong makasama dun sa ibang kasamahan mong may apoy din, nagbabaga din. Amen. Sige, ibahin po natin yung senaryo na wala kang kagalit, hindi yung kaninang usapan natin na hindi ako makikihalubilo kasi magkakaroon lang akong kaaway. Hindi, ibahin natin. Gusto mo lang talagang mag-self-study, gusto mo lang talagang tutukan yung pagbabasa ng Bible, ayaw mo lang makipaghalubilo, ayaw mo lang muna ng fellowship. No, kumbaga nagpapakadalubhasa kang mag-isa. Gusto mo maging Einstein. Ang problema po dito ay magkakaroon ka po ng social isolation. Ina-isolate mo yung sarili mo. And if you want to maintain growth or continue the process of growing, then it requires connection. Hindi ka pwedeng mag-isa mo lang. Sabi nga kanina, sabi nabasa natin, iron sharpens iron. Sabi nga po dito sa Proverbs. Ngayon mga kapatid, hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa. No man is an island. We need an interaction. We also need friction. Iron sharpens iron. We need a community than isolation. Amen po. Yun nga po, inuulit ko, sometimes or most of the time, may mga blind spots po tayo and we need someone to let us know yung mga bagay na yun. Kailangan natin ng fellowship. Hebrews chapter 10, verse 24, and let us consider how we may spur one another or urge one another on toward love and good deeds. 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. A Bible teaching church, godly mentors, accountability. Iba po kasi mga kapatid, pag may kapalitan tayo ng idea, may mga expertise sila na wala ka at meron kang alam na wala sila. So maganda po ang pakikipag-fellowship sa kapwa po natin Kristiyano. Halimbawa po may hindi ka maintindihan tapos may kasamahan kang napakagaling sa usaping ito. So at least po matuturuan tayo nila. Amen po, para lalo po tayong lumago. Magbigay po ako ng example. Meron po akong kakilala, kung manonood siya ng live, alam niyang siya na to. Meron po akong kakilalang Kristiyano nagsimba na sa Rema. At nababasa niya po ang tongues, pero parang hindi naniniwala sa tongues kasi nga po hindi niya alam kahit nababasa niya.
So may mga nakausap po ako na i-explain daw sa kanya ulit. Alam niya po ang rapture pero parang hindi ata naniniwala sa rapture kasi nga po hindi niya po kayang ma-explain. Magka-chat po kami, siya po unang nag-chat, nag-reply po ako. Ang sabi ko po, malapit nang dumating si Lord. Sabi ko po sa kanya, ang sagot po niya sa akin, siguro po. Sabi niya po, di po natin alam kung kailan at papaano. Sabi niya, hindi natin alam kung kailan. Sabi ko, opo. Sabi niya, at papaano natin malalaman kung dumating na? Gusto ko sanang sabihin po mga kapatid, no, naiwan ka na pag... hindi naman. Ngayon sabi niya po, hanggang sa napunta na po kami sa Matthew 7:21 na yung hindi naman pala lahat na tumatawag kay Lord. So, paano niya malalaman kung ligtas siya? No? So, pwede ko po itong balikan sa cellphone para po, sabi niya, hindi po lahat ng tumatawag sa kanya maliligtas. Paano po natin masabi po na ligtas tayo? Nakakaawa. Nakakaawa kasi nagbabasa ng Bible, nagpo-post ng Bible, sinesendan ako ng mga teaching, pero natatanong niya na yung sarili niya ng ganito. Minsan, sabi niya po, no, may mga reply ako, tapos ito po ang sagot niya. Sabi niya, minsan, napapaisip din po ako, bakit, dahil sabi ni Pablo sa Biblia na kahit makagawa tayo ng himala o makapagsalita po tayo sa iba't ibang wika, kung wala tayong pag-ibig, wala pong kabuluhan. No, pero minsan po kasi pastura, sabi niya, mas gusto ko na lang manahimik. Alam kung bakit po, madali po kasing magsalita pero nagagawa ko ba ang sinasabi ko? Or sabihin sa isa sa buhay ko. Paano darating yung time na, kumbaga nalilito na rin siya. Nagbabasa siya ng Bible pero parang ayaw na din daw niyang umimik kasi parang baka hindi naman niya magawa yung sinasabi niya. Nakakalungkot. Hindi po ito bagay na nakakatawa. Ito po ay nakakalungkot at kailangan niya po ng tulong. No, hindi ito pwedeng pagtawanan. Kailangan niya ng tulong, parang tayo kailangan din po natin ng tulong. Kaya nga maganda nakikipag-fellowship po tayo kasi marami pa tayong hindi alam. Kailangan natin ng expertise ng iba para mag-grow po tayo. No, ang naghihinder diyan, pride. No, kung ma-pride tayo, ayaw mo tumanggap ng may mas matalino pa sa'yo. Amen po. So, delikado po kung i-isolate po natin yung sarili natin sa mga gantong bagay. Kung papakadulubhasa ka sa sarili mo, delikado po ito kasi magkakaroon po tayo ng mga excesses. Amen po. Palagi po natin itong nababanggit. We are our brother's keeper and we will be held accountable one day kay Lord. Amen po. Kaya po wag po tayong magsawa na mag-encourage po ng ating mga kasama. Amen po. Kung may mga kahinaan sila, magtulungan po tayo. At kung may kahinaan tayo, hingi tayo ng tulong. Number 8, keep your eyes on Christ and not yourself. Bakit daw hindi tayo nag-grow, walang nagbabago sa kabila ng nagbabasa naman tayo ng Bible? Kasi hindi nakatuon yung ating paningin kay Kristo. Ano ba ang motibo mo kung bakit ka talaga nagbabasa ng Biblia? Sabi niya po dito, maturity is becoming more like Jesus. May mga magagaling po sa Biblia at nakikipagdebate po sila. Nakakita ko niyan sa Luneta. Ang gagaling. Pero wag ka, nagmumurahan po sila. Pero ang gagaling po nila. Ang dami nilang nagdidebate. No? Ewan ko anong pinagdedebatehan nila. Isa lang naman ang Biblia, nagdedebate pa. Ano po? Ay inaaral po nila ang Biblia para sa pakikipagdebate, sa pakikipagpagalingan at pansarili po nilang kaalaman. May gusto po silang patunayan, kaya po no wonder na kahit marami po silang alam sa Biblia, cover to cover ay wala pong pagbabago ang ugali nila. Sabi ko nga po kanina, mga nagmumurahan dahil hindi sila kay Kristo nakatingin. Amen po, ang gusto lang na may mapatunayan. Walang growth, walang pagbabago, kahit marami pa silang alam. Amen po. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that servant of God may be thoroughly equipped for good work. No, sa kakabasa natin, natatapyasan tayo, yun ang trabaho ng Bible, nire-rebuke tayo, kinokorek tayo. So kung walang pagbabago, there's something wrong. Amen po. Ang Biblia ang nag-i-equip sa atin para sa good work na inihanda po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Dapat po ay hindi pansariling layunin ang dahilan kung bakit tayo nagbabasa, kundi po para sa magamit pa po tayo ni Lord. May nag-chat po sa akin, isang pastor mula sa isang church. Ako po ay para niyang
Para po niya akong inaalipustang, sabi niya po sa akin, nag-aral ka ba ng Bible School? Alam niyo po, nakakapikon, no? Sabi nga nung mga nakuha mo yung pikon ko, nakuha mo yung inis ko. Ay, alam niyo, para hindi po ako magkasala, ay blinak ko. Kasi talagang sasagutin ko po siguro yon. Amen po. Hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka magaling sa Bible, hindi ka nag-aral ng Bible School, hindi itong pag-aaral mo sa Bible School or yung pagiging magaling mo sa Bible ang nagbibigay sa'yo ng lisensya to disrespect other people. Amen po. Hindi yun. Hindi ka magaling kung ganun. Bakit? Aanhin mo yung mga nalaman mo kung hindi mo kayang i-apply. Nag-disrespect ka ng kapwa mo. Amen? So, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasingly glory, which comes from the Lord who is in the Spirit. Dapat po mga kapatid, may nakikita pong transformation sa ating buhay sa pagbabasa natin ng Biblia. Dapat po makita si Kristo sa atin. Philippians 1:6, being confident of this, that He who began good work in you will carry on to completion until the day of Christ Jesus. May sinend po dito na basahin natin yung simple biblical prayer for growth. Lord, change my heart. Teach me your ways. Strengthen me by your Spirit. Make me more like you. I yield myself to you. Ayun. So sa pagtatapos po, magre-remind lang po tayo, no? Na kahit po si Satanas ay napakaraming alam sa Bible. Napakaraming alam niya po sa Bible. He knows the Bible thoroughly. Alam niya po yan. And nag-quote pa nga siya eh. Di ba po? Nag-quote pa siya noon, nasusulat, sabi niya kay Jesus Christ. But, He twists the scripture. Tinitwist niya, sinungaling niya. He twists the scripture for His own purposes. For yung makasariling hangarin niya. Ginugulo niya yung Bible. No? He knows the Word of God and deliberately distort it to deceive and to create doubt, and to use it para mag-cause ng rebellion. Amen po ba? Minimisrepresent ni Satan yung katotohanan. Alam niya ang Bible, pero minimisrepresent niya yung truth. Kaya nga po napakaraming doktrina na napakalayo sa katotohanan, sa truth. Amen po ba? Pero po ito po mga kapatid, sa kabila ng may intellectual knowledge siya tungkol sa Bible, wala po siyang divine revelation kasi sa atin lang yun. Binigay lang po yun sa atin. Wala siyang love dun sa word ni Lord. No? Wala siyang ganun. Tayo, sabi niya ganun, if you abide in me and my words abide in you, ask anything in my name, I'll give it to you. Diba? So may relasyon kasi tayo ni Lord eh. At ito po, walang divine revelation, wala siyang love sa word of God, dinidistort niya ito, sinisira niya, tinitwist niya, para i-push tayo sa maling katotohanan. No, totoo pero mali. Distorted nga. At higit sa lahat, wala pong rema sa Kanya. Tayo lang po ang binigyan ng Panginoon ng privilege na marinig mo yung instruction niya. No, sobrang, alam mo yun, kung marirealize mo lang na, hello, ito po ay salita mismo ng Diyos. Nakasulat, written word of God. Pero mismo galing po ito sa bibig ng ating Panginoon. Tayo lang po ang kinakausap ng Diyos through His words. No, it's so powerful and so sweet at the same time. No, na meron tayong pwedeng asahan ng mga pangako ng Panginoon. Amen po. No, walang rema sa Kanya, sa atin meron. Bakit? Kasi po tayo ang anak. Amen po. So, salamat sa Diyos sa mga reminders po niya sa atin. So, ingat po tayo, no, na hindi pansarili ang pag-aaral ng Biblia. Hindi lang pansarili. So, tayo po ay manalangin. Yes, Father God, kami po ay nagpapasalamat sa mga pribilehiyong binibigay mo sa amin, Panginoon, na sa bawat pagbabasa at pakikinig namin ng iyong salita ay nandun, Panginoon, ang pangungusap mo, andun ang pagbibigay mo ng panibagong lakas sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na maging tama ang motibo namin sa bawat pagbabasa namin ng iyong banal na salita, Panginoon. Hayaan mong magamit ito namin para ma-equip kami sa good work na piniprepare mo para sa amin, Panginoon. At Lord, magamit namin ito sa kapwa namin Kristiyano na maging kalakasan din nila ang mga salitang ito.
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kami ang binigyan mo ng karapatan upang makarinig ng rema mula sa iyo. Salamat sa pagiging tapat mo sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mong mas mahalin pa namin ang salita mo, mas mauhaw kami sa pagbabasa ng mga salita mo. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Magandang hapon po. Pagpalain po tayo ni Lord. God bless you po.